Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating unawa at magpapaalala sa atin ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sabi nila, ang puso ng isang ina ay isang kalaliman na sa ilalim nito ay palaging may kapatawaran. Ngunit paano kung ang mismong tinik na tumusok sa pusong yon ay nagmula sa sarili niyang dugo? Paano kung sa gabing itinakol siya ng lahat, ay siya namang gabing kakatok sa kanyang palad ang isang bagong simula? Humahagupit ang hangin sa labas kasabay ng walang patid na buhos ng ulan, na tila ba nakikidalangati sa pusong nagdurugo sa loob ng tahanang yon. Ang bawat kulog ay parang pagsabog sa dibdib ni Liwayway, at ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay kanino ng sakit na gumuguhit sa kanyang kaluluwa. Umalis na kayo, inay, para wala ng gulo. Ang matigas na boses na yon ay hindi nagmula sa isang dayuhan. Iyon ang tinig ng kanyang kaisa, isang anak, si Alab. Ang anak na iniluwal niya inaruga at minahal ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway habang nakatingin sa mukha ng anak. Sa likod nito, nakatayo ang asawa nitong si Corazon na may matalin na tingin at isang nangising tagumpay na bahagyang nakatago sa kanyang mga labi. Si Corazon, ang apoy na nagpasiklag sa galit ni Alab. Anak, Alab, ito ang bahay natin. Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay tila isang basag na piraso ng kristal. Pamana pa ito ng iyong ama. Saan ako pupunta? Huwag mong pahirapan ang sarili mo at kami. Malamig na sabat ni Corazon na humakbang pasulong. Matanda ka na, Liwayway. Panahon na para kami naman ni Alab ang magdesisyon. Ipinangalan na sa amin ang titulo ng lupa. Wala ka ng kapatan dito. Ang bawat salita ni Corazon ay isang punyal. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni Alab. Ang hindi nito pagtatanggol sa kanya. Ang iwas nito ng tingin. Iyon ang pumatay sa lahat ng natitirang asa sa puso ni Liwayway. Bago pa man siya makasagot, walang awang kinuha ni Corazon ang luma at iisang tampipi ni Liwayway, isang maliit na bawal na yari sa buli na naglalaman ng kanyang iilang damit at mga ala ng kanyang yumaong asawa. Sa isang malakas na galaw, inihagis ito ni Corazon sa labas. Lumagapak ito sa maputik na lupa. Pumukas at isinabog ang awa nitong laman sa gitna ng lumaragas ang ulan. Iyon na ang hudyat. Isang malakas na tulak mula kay Alab ang nagpatumba sa kanya palabas ng pintuan. Hindi isang tulak ng galit kundi isang tulak ng pagtataboy. Walang emosyon, walang pagsisisi. Kasunod nito ang malakas na pagsara ng pinto. Ang tunog na yon, ang tuluyang dumurob sa puso ni Liwayway. Napasubsob siya sa putikan. Ang ulan ay walang awang humahampas sa kanyang likod. Hindi niya naininda ang lamig o ang dumi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang Alab. Itinakwil siya. Dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila walang lakas. Niyakap niya ang sarili habang tinatanaw ang bintanang sarado, ang ilaw sa loob, na nagsasabing masaya na ang mga ito nang wala siya. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata
ay naging isa na lang sa agos ng ulan sa kanyang mukha. Wala ng direksyon, wala ng patutunguhan. Nagsimula siyang maglakad palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Langit lang ang nakakaalam kung gaano katagal siyang nagpalaboy. Laboy sa dilin sa gitna ng unos na sumasalamin sa unos sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa dulo ang kanilang baryo. Doon, sa ilalim ng mga sanga nitong sila mga kamay na nakalahad, tuluyan na siyang nanghina. Napaupo siya sa basang lupa. Isinuko ang sarili sa kalungkutan. Diyos ko, kunin niyo na lang po ako. Pulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sa gitna ng ingay ng ulan at kulob, may isang tunog siyang narinig. Isang mahinang tunog. Isang yakgol. Sa una ay inakala niyang guni lang ito. Isang laro ng kanyang pagod na isipan. Ngunit narinig niya itong muli, mas malinaw sa pagkakataong ito. Nagmula ito sa hindi kalayuan, malapit sa mga ugat ng puno. Ang likas na ugali ng isang ina na, kahit kailan, may hindi nawala sa kanya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Gumapang siya patungo sa pinagagalinan ng tunog, at doon, nakita niya ang isang bayong nayari sa dahon ng nyug, bahagyang nakasilong sa ilalim ng isang malaking ugat. Dahan nanginginig ang mga kamay. Inangat niya ang takip na basahan. Isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Isang sanggol. Isang batang lalaki na may malaanghel na mukha, nakabalot sa isang manipis na kumot. Sa tabi nito ay isang kapirasong papel na nabasa na ng ambon. Pakialagaan po siya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ulan. Tila tumahimik ang buong paligid. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ang pagtatakwil na naramdaman ni Liwayway ay pansamantalang naglaho. Dahan niyang binuhat ang sanggol. Agad itong tumahan sa kanyang mga bisig. Tila ba nakahanap ito ang kanlungan na matagal na nitong hinahanap. Niyakap ni Liwayway ang bata ng mahigpit. Ang init mula sa munting katawan nito ay nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Tuminala siya sa langit. Hinayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Hindi ito ang katapusan. Sa gabing kinuha sa kanya ang lahat, binigyan naman siya ng langit ng isang bagong dahilan para mabuhay. Habang tinititigan ang maamong mukha ng sanggol na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig, isang pangako ang namutawi sa kanyang mga labi. Sino ka man, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Hindi kita'y iwan. Ikaw ang aking sinag. Ang umaga ay sumisikat sa baryo, sinagtala, ngunit para kay Liwayway ang bawat araw ay isang panibagong pakikibaka. Ang kanilang naging tahanan ay isang maliit na kubo sa dulo ng lupain ng isang mabait na magsasaka na naawas sa kanyang kalagayan. Ang dingding nito ay yari sa tagping sako, at mga lumang yero. At ang bubong ay may mga butas na tinatakpan lamang ng dahon ng saging kapag umuulan. Ngunit sa loob ng munting espasyong iyon, ang yakwa ng munting sisinag ang siyang nagbibigay kulay at buhay. Para may maipambili ng gatas at lampin, tinanggap ni Liwayway ang anumang trabaho. Ang dati, malalambot niyang mga palad ay ngayoy magaspang na at puno ng kalyo. Dahil sa walang tigil na paglalabada para sa mga kapitbahay. Ang likod niya ay palaging nananakit sa maghapong pagyuko para mamulot ng gulay sa bukid kapalit ng kaunting bigas. Ngunit hindi niya inangpagod.
Sa tuwing titingnan niya ang natutulog na si Sinad, ang lahat ng hirap ay tila nagiging gaan. Ang batang ito ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Subalit, higit pa sa pisikal na hirap, ang pinakamatinding pasanin ay ang mga salitang ibinabato sa kanya. Ang mga bulong sa baryo sinagtala ay mas matalas pa sa kutsilyo. Tingnan mo si Liwayway. Narinig niyang bulong ni Aling Nita sa kausap nito habang siya ay naglalakad pa uwi. Pasan si Sinad. Pinalayas na nga ng sariling anak. Namulot pa ng pabigat. Sa halip na isa na lang siyang magdusa. Nagdagdag pa ng bibig na pakakainin. Hindi lumingon si Liwayway. Sa halip, masinipitan niya ang pagkakayakap kay Sinad na parabang ang kanyang pagmamahal ay isang baluti na poprotekta sa bata laban sa masasakit na salita ng mundo. Alam niyang uusapan siya. Kinukutya. Ang dating ginagalang na may bahay ni Mang Carlo ay naging isang kaawa, awang matanda sa mata ng lahat. Sa kabilang dako ng baryo sa bahay na dati sa kanya, namumuhay sina Alab at Corazon sa unang mga linggo. Tila ba nasa langit sila? Nagawa nilang isang laang titulo ng lupa para makakuha ng malaking pera na ginamit nila sa pagbili ng mga bagong kagamitan at sa pagsisimula ng isang maliit na tindahan. Ngunit habang tumatagal, isang anino ang unting lumukob sa kanilang pagsasama. Isang hapon, habang pauwi mula sa sabungan, natanaw ni Alab ang kanyang ina. Nakaupo ito sa isang bato sa gilid ng ilog. Pinapakain ng lugawang maliit na sisinag. Ang payat na katawan nito ay baluktot na sa pagod. Ngunit ang nangiti sa mga labi nito habang pinagmamasdan ng bata ay puno ng wagas na pagmamahal. Isang kirot ang biglang kumurot sa puso ni Alab. Naalala niya ang mga araw na siya ang nasa kalagayan ng batang yon. Inaalagaan, minamahal at pinagsisilbihan. Igla siyang nakaramlab ng matinding pagkasuklam sa sarili. Akmasan na siyang lalapit, ngunit biglang sumulpot si Corazon sa kanyang tabi. Anong tinitingin? Tingin mo diyan. Mataray na tanong nito. Halika na, huwag mo silang pansinin. Pinili niya ang buhay na yan. Hinila ni Corazon ang braso ng asawa. At si Alab, tulad ng dati ay nagpatangay. Isang mahinang lalaki na walang sariling paninindigan. Ngunit ang mga gabing iyon, hindi na naging mahimbing ang tulog ni Alab. Pinabangungot siya ng imahe ng kanyang inang umiiyak sa ilalim ng ulan. Isang gabi, ang katahimikan sa munding kubo ni Liwayway ay binasag ng mahinang pag-ungmol ni Sinad. Nang hipuin niya ang noon nito, napabalikwas siya. Nagdiliyab ito sa lagnat. Ang buong katawan ng bata ay naninginig sa ginaw. At ang paghina nito ay hirap. Nagpanik si Liwayway. Kinuha niya ang lahat ng naipon niyang barya. Kulang pa, pambili ng gamot. Pinunasan niya ng basang bimpo ang bata. Ngunit hindi bumababa ang lagnat. Ang iyak ni Sinad ay humihina na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Wala na siyang ibang maiisip na paraan. Kailangan niyang lunukin ng kanyang pride. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pinalot niya na makapal, nakumot si Sinad, at sa gitna ng kadiliman ng gabi, tinakbo niya ang daan pabalik sa bahay na minsan ay naging kanya. Ang bawat hakbang ay tila may karayon na tumutusok sa kanyang talampakan. Ngunit ang takot na mawala, si Sinad ay mas matindi. Nanginginig ang kamay niyang kumatok sa pintong matagal nang isinara para sa kanya. Ilang saglit na katahimikan bago bumukas ang bintana sa itaas. Sino yan?
Sigaw ng boses ni Corazon. Corazon. Si nanay ito. Umiikbing sabi ni Liwayway. Ang bata, si Sinad. Nilalagnat ng mataas. Pakiusap. Kahit kaunting pera lang. Pagbili ng gamot. Ibabalik ko rin agad. Pumukas ang pinto, ngunit si Corazon lang ang lumabas. Nakapamiwang at may ekspresyong puno ng pandidi, tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Liwayway. At ang batang may sakit sa mga bisig nito. Wala kaming pera para sa pulot mong yan. Malamig niyang sabi. Ang bawat salita ay walang bakas ng awa. Problema mo yan, hindi amin. Akiusat Corazon. Para sa bata. Hindi na pinatapos ni Corazon ang kanyang pagsusumamo. Sa isang malakas na paggalaw, isinara nito ang pinto sa kanyang harapan. Ang kalabog ng pagsara ay umalingaw sa tahimik na gabi. Isang hatol na iwan kay Liwayway na nakaluhod sa labas. Iyakap ang naghihirap na si Sinad habang ang kanyang puso ay muling dinudrob sa pinakamatinding paraan. Samtik-toon. Tangsitoon ng pagtitiis, pagkayod, at higit sa lahat, pagmamahal. Ang sanggol na dating natagpuan sa ilalim ng puno ng balete ay isa ng batang lalaki. Matangkad para sa kanyang edad. May matatalinong mga mata at may isang determinasyon na hindi karaniwan sa isang taong gulang. Para kay Sinad, ang mundo niya ay umikot lamang sa dalawang bagay. Ang kanyang pag-aaral at ang kanyang inay Liwayway. Siya ang laging nangunguna sa klase. Ang bawat medalya at ribbon na kanyang inuuwi ay hindi lamang palamuti sa dingding ng kanilang munting kubo. Ang mga iyon ay mga piraso ng kaligayahan na kanyang iniaalay sa ina upang kahit paano'y mapawi ang lungkot sa mga mata nito. Alam niya ang kanilang kwento. Narinig niya ang mga bulong. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin at sa bawat isa niyon, mas lalong tumitibay ang pangarap sa kanyang puso. Isang hapon, habang masaya siyang naglalakad pa uwi, bit-bit ang kanyang test paper na may markang perpekto. Hinarang siya ng ilang mga batang mas matanda sa kanya. Mga anak ng mga kapitbahay na walang ibang ginawa, kundi laitin sila. Po na pala ang henyo ng baryo sinagtalakan tiyaw ng isa. Si Kiko ang pinakapanguna sa lahat. Ang batang pulot. Ang salitang pulot ay tilalason na matagal nang ikinukuyong ni Sinad. Sa bawat pagbikas niyon, bumabalik ang kirot. Ngunit sa araw na yon, may iba. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Chico. Hindi natatakot. Oh, pulot ako, mariin niyang sabi. Ang boses ay matatag. Pinulot ako ng pinakamabuting ina sa buong mundo. Mas gugustuhin ko ng maging pulot na minamahal kaysa maging tunay na anak na nagtatapon ng sarili niyang ina sa gitna ng ulan. Natigilan ang mga bata. Ang mga salita ni Sinag ay tumama na parang kiga sapagkat alam ng buong baryo ang tinutukoy niya. Walang nakainik, walang abalang sumagot. Nilampasan sila ni Sinad. Diretso ang lakad. Ngunit sa loob niya'y uumapawang iba't ibang emosyon. Hindi siya nagtagumpay. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanang pasanilang dalawa ng kanyang ina. Pagdating din niya sa bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Liwayway sa isang lumang silyang tumba. Pagod mula sa maghapong paglalabada. Pinilapag niya ng marahan ang kanyang mga gamit at pinagmasta ng ina. Ang dating makinis nitong mukha ay kulubot na. Ang buhok nito ay marami ng puti.
Unit para kay Sinag, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Kinagabihan, nagising si Sinag sa isang mahinang tunog. Mula sa siwang ng kanilang kurtinang gawa sa sako, nakita niya ang liwanag ng desera. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa maliit na lamesa, nakaupo ang kanyang inay. Nakayuko at may ginagawa ang kanyang uniforme. Ang iisa niyang uniforme sa eskwela. Maingat itong tinatay ni Liwayway. Tinatagpian ng maliit na butas sa siko. Sa liwanag ng gesera, nakita ni Sinag ang pagod sa mukha ng ina. Ang hirap sa bawat turok ng karayom sa tela. Iyon ang sandaling tumatak sa puso ni Sinag. Ang bawat tahi ay simbolo ng sakripisyo. Ang bawat sinulid ay hibla ng pagmamahal. Lumipas ang mga araw at dumating ang pinakahihintay na anunsyo sa kanilang paaralan. Isang foundation mula sa lungsod Hiraya ang magbibigay ng full scholarship sa isang maswerteng mag-aaral mula sa kanilang distrito para makapag-aral sa isang sikat na Sense High School sa syudad. Nakatahimik ang buong gimnasyo habang binabasa ng prinsipal ang pangalan. Pawis na pawis ang mga kamay ni Sinag. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon. At ang napili para sa scholarship na ito ay walang iba kundi si Sinag David. Hindi makapaniwala. Si Sinag, tila, nabingi siya sa lakas ng palakpakan. Tinawag siya sa entablado. Inabutan ng sertipiko, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Kailangan nitong malaman. Matapos ang seremonya, tumakbo siya. Hindi naglakad, kundi tumakbo ng buong bilis pauwi. Hindi niya ininda ang init ng araw o ang mga batong tumatama sa kanyang mga paa. Hawak niya sa kanyang kamay ang tiket para sa kanilang pangara. Inay, inay, sigaw niya pagdating sa kanilang kubo. Lumabas si Liwayway aalala. Ngunit nang makita nito, ang nagniningning na mga mata ng anak at ang papel na iwinawagayway nito, napalitan ng pagtataka ang kanyang mukha. Nakapasa po ako, inay. Scholar po ako. Makakapag-aral na ako sa syudad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at hirap na naipon sa loob ng 1 taon ay bumungos mula sa mga mata ni Liwayway sa anyo ng mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng sukbulang kaligayahan. Yakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit at sabay silang umiyak. Isang inang nagtagumpay laban sa mapait na tadhana. Gabing iyon sa ilalim ng bilog na buwan, naupo silang dalawa sa labas ng kanilang kubo. Hinawakan ni Sinag ang magaspang na kamay ni Liwayway. Ang kamay na naglaba, nagtanim at nagtahi para sa kanya. Inay, seryoso niyang sabi habang nakatingin sa mga bituin. Pangako po kapag nakatapos ako, kapag yumaman ako. Palang araw bibilhin ko ang pinakamalaking bahay para sa iyo. Hindi ka naiiyak kahit kailan. Napangiti si Liwayway sa gitna ng kanyang mga luha. Kinaplos niya ang buhok ng anak. Ang makita ka lang na masaya at matupad ang mga pangarap mo. Sapat na sa akin, anak. Makalipas ang 1 linggo, nasa terminal na sila ng bus. Dala ni Sinag ang isang lumang bag na pinaglumaan pa ng amahan ni Liwayway. Sa loob niyon ay ang iilan niyang damit at ang lahat ng pangarap niya para sa kanilang dalawa. Iinat ka roon. Sinad, huwag mong kalimutang tumawag sa Diyos. Pili ni Liwayway. Pinipigilan ng pagikbi. Opo, inay. Niyakap niya ito
ng mahigpit. Pabalik po ako. Sumakay siya sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Habang unting umaandar ang sasakyan, tinitigan niya ang kanyang ina na nakatayo sa labas kumamakaway. Ang figura nito ay unting lumiliit. Lumalabo dahil sa alikabok at sa luhang namumuo sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na itong naglahos sa paningin na taong. Isang mahabang panahon ng katahimikan para sa baryo, sinagdala. Isang mahabang panahon ng pangungulila para kay Liwayway. Ang batang lalaking sumakay sa bus na may bitbit na lumang bag at sa damakmak na pangarap ay matagal nang hindi nila nabalitaan. Ang tanging uugnay na lang sa kanila ay ang mga sulat na dumarating kada buwan at ang kaunting perang ipinapadala nito sapat para sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit sa araw na yon, ang karaniwang katahimikan ng baryo ay biglang nabasag. Mula sa malayo, isang alikabok ang umalinbukay sa maalikabok na daan. Kasunod nito ang ugong ng mga makina na hindi pamilyar sa pandinig ng mga taga roon. Isa, dalawa, tatlong makikinang na itim na sasakyan ng dahang pumasok sa bayo. Ang mga sasakyang yon, na karaniwang sa telebisyon lang nila nakikita, ay tila mga dambuhalang alien na napadpad sa kanilang simpleng mundo. Napatigil ang mga aararong magsasaka. Ang mga naglalabang bata ay natigilan sa paglalaro. Ang mga tismosa sa tindahan ni Ayn Kasing ay naglabasan. Nanlalaki ang mga mata. Sino ang darating? Isang politiko, isang artista. Ang konvoy ay huminto hindi sa harap ng kapilya o ng bahay ng kapitan, kundi sa harap mismo ng maliit at halos gumuhong kubo ni Liwayway. Suliman. Umukas ang pinto ng unang sasakyan at bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Magalang nilang binuksan ang pinto sa likuran. At mula roon, isang figura ang marahang lumabas. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling damit. Ang buhok ay maayos na nakasandal at ang tindi ay puno ng kumpiyansa. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit sa paraang hindi nila lubos maisip. At pagkatapos isang matandang lalaki ang bumulong. Si Isinagbayan. Ang anakan ni Liwayway. Kumalat ang bulunga na parang apoy sa damuhan. Sisinag ang batang pulot, ang scholar. Nagbalik na si Sila David na ngayoy hindi na isang payatot na bata, kundi ang kinikilalang Techgiant ng lungsod Hiraya ang may. Arin ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa bansa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya ininda ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon sa nakabukas na pinto ng kubo kung saan nakatayo ang isang matandang babae. Nanlalabo ang mga mata sa pagtataka at pagkalito. Si Wayway na ngayon mas mahina na. Mas maraming kulubot sa mukha at mas maputi na ang buhok. Napahawak siya sa hamban ng pinto, tila bagbibigay ang kanyang mga tuhod. Dahan-tahang humakbang si Sinag. Ang bawat yabag sa lupang dati niyang nilalaruan ay may kasamang bigat ng isang dekada at kalahating pangungulila nang nasa harapan na siya ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang tagumpay ay nawalan ng kabuluhan. Inay, halos pabulong niyang sabi. Sa pagkilala, sa boses na yon, pumuhos ang mga luhang matagal nang naipon ni Liwayway. Sinag anak, ikaw na nga ba yan? Walang salitang namutawi kay Sinag. Sa halip sa harap ng buong baryo, sinagtala ang bilyonaryong si Sinag David ay
dahang lumuhod sa putik ang lupa. Kinuha niya ang magaspang at kulubot na kamay ng kanyang ina at inilagay ito sa kanyang noo kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Sabi niya ulit. Ang boses ay basad. Umuwi na po ako. Ang eksenang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang tsismis ay napalitan ng paghanga. Ang pangungutya ay naging respeto. Tinulungan ni Liwayway na tumayo ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pangungulila at lahat ng pagmamahal na naipon niya sa loob ng taon. Halika po, inay. Sabi ni Sinag matapos ang ilang sandali. May ipapakita po ako sa inyo. Inaki niya ang kanyang ina nang halos hindi makalakad sa sobrang emosyon. Dinala niya ito sa isang kalapit na buro kung saan nakatayo ang isang malaking struktura na natatakpan ng puting tela. Sa isang hudyat ni Sinag, hinila ng kanyang mga tauhan ang tela. Tumambag sa kanilang harapan ang isang malaking bahay na puti. May mga bintanang salanin na sumasalamin sa sikat ng araw at napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Isang bahay na kahit sa panaginip ay hindi inakala ni Liwayway na makikita niya. Inay, ito po ang ipinangako ko sa inyo. Sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng galak. Ang pinakamalaking bahay para sa inyo. Hindi ka naiiyak kahit kailan. Pumasok sila sa loob. Ang lahat ng gamit ay bago at magaganda. May mga katulong na naghihintay upang pagsilbihan siya. Si Liwayway ay napahawak sa dibdib, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang hapong yon, ipinatawag ni Sinag ang lahat ng taga-baryo. Sa harap ng kanyang bagong tahanan, siya ay nagsalita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bilang pasasalamat sa baryong ito na nagbigay sa akin ng pagkakataon, nais ko pong ipahayag na magpapagawa ako ng isang bagong paaralan at isang health center para sa baro. Sinagtala. Nagbunyi ang mga tao. Ang pangalan ni Sinag ay isinisigaw na may kasamang paghanga at pasasalamat. Ngunit mula sa di kalayuan, sa luma, at unti-unti nang bumabagsak na bahay na dati kay Liwayway. May dalawang pares, ang mga matang nanonood ng may matinding kapaitan. Sina Alab at Corazon na matapos ang ilang bigong negosyo ay ngayoy baon sa utang at kahirapan. Pinanood nila ang bawat tagpo, ang mga mamahaling sasakyan, ang pagluhod ni Sinag, ang bagong mansyon, ang pagbubunin ng mga tao. Ang bawat isa niyon ay parang karayom at tumutusok sa kanilang mga puso. Lahat ng yan dapat ay sa atin. Sabi ni Corazon, nagngingit ang mga ngirin. Ang kanyang mga matay aapoy sa inggit at galit. Ang balita ng pagbabalik ni Sinag at ang dala nitong yaman ay kumalat sa baryo sinagtala ng mas mabilis pa sa apo. Para sa kamihan, ito ay isang himala, isang kwento ang inspirasyon. Ngunit para kay Alab, ito ay isang sumpa. Ang bawat papuri na naririnig niya para kay Sinag ay isang insulto sa kanyang pagkalalaki. Ang bawat tingin ng paghanga na ibinibigay kay Sinag ay isang tingin ng panghuhusga sa kanyang pagkabigo. Naging miserable ang mga araw ni Alab. Ang dating kayabangan ay napalitan ng mapait na pananahimik. Ang taning nagpapagaan sa kanyang loob ay ang alak. Gabi umuwi siyang lasing at ang kanyang frustrasyon ay madalas na naibuntod niya kay Corazon na siya namang walang tigil sa panunumba. Ano? Hanggang tinin ka na lang ba? Sigaw ni Corazon. Isang gabi. Yung ampon, bilyonaryo na. Samantalang ikaw ang tunay na anak. Eto,
nagkakamot ng itlog. Kung may hiya ka pa, kausapin mo ang nanay mo. Kausapin mo yang kapatidan mong pulot. Ang mga salita ni Corazon ay tumago sa kalasingan ni Ala. Hindi ang aalala sa kanilang kinabukasan ang nagtulak sa kanya, kundi ang nasaktang ego. Kailangan niyang haratin si Sinag hindi para ayos, kundi para ipamukha rito kung sino ang mas may kapatan. Kinabukasan, habang tirik na tirik ang araw, nilakasan ni Alab ang kanyang loob sa pamamagitan ng isang boteng lambanog. Lasing, ngunit sapat ang lakas ng loob para maglakad patungo sa mansyon sa Burol. Ang bawat hakbang niya paakyat ay tila isang akyat sa entablado ng kahihiyan. Nakikita niya ang mga kapitbahay na nagbubulungan habang siya'y dumaraan. Nang walang katok, marahas niyang itinulak ang malaking pintuan na gawa sa narar. Naabutan niya si Sinag sa sala. Kalmadong nagbabasa ng isang libro habang si Liwayway naman ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Napakasarap naman yata ng buhay mo rito, bungad ni Alab. Ang boses ay sarkastiko at puno ng pait. Angat ng tingin si Sinag. Kalmado pa rin ng kanyang mukha, ngunit sa loob niya'y may kumawalang kaba. Ito ang tagpong matagal na niyang kinatatakutan. Kuya Alab, bati niya ng may paggalang. Maupo ka. Huwag mo akong tawagin, kuya. Bebes, sigaw ni Alab, at isang malakas na sampal ng kamay ang kanyang ibinigay sa mesang salamin, sa gitna na nagdulot ang malakas na kalabog. Hindi kita kapatid. Narinig ni Liwayway ang sigaw at dali siyang pumasok mula sa hardin. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng aalala. Abanak, anong problema? Ito ang problema, inay. Sabi ni Alab, idinuro si Sinag. Itong lalaking ito, umuwi rito para ipamukha sa ating lahat na isa akong talunan. Nagpatayo ka ng malaking bahay. Nagbigay ng donasyon. Para ano? Para ipagyabang pera mo. Para itahiya ako sa buong baryo. Hindi yan totoo, kuya. Mahina ahong sagot ni Sinag. Tumatayo. Umuwi ako para sa inyo. Para kay inay. Para rin sa iyo. Gusto kong tumulong. Tulungan mo ang sarili mo. Umalakhak si Alab. Isang halakhak na walang saya. Hindi ko kailangan ng limos mo lalo na't pon. Sa narinig, si Liwayway ay napahawak sa kanyang dibdib. Alab. Tama na. Ngunit hindi nakinig si Alab. Lumapit siya kay Sinag. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Akala mo ba dahil marami ka ng pera, mas mataas ka na sa akin? Tugo, at laman pa rin ako ni inay. Ikaw, dayo ka lang. Pulot ka lang sa lansangan. Ang huling mga salita ay tumama kay Sinag. Ang lahat ng masasakit na ala ng kanyang kabataan ay bumalik. Ngulit pinigil niya ang sarili. Tiningnan niya si Liwayway na umiiyak sa isang sulok at mula roon ay humugot siya ng lakas. Maaring pulot lang ako, Kuya Alab. Sabi niya, ang boses ay hindi nanginginig. Pero hindi ko itataboy sa gitna ng ulan ng nanay na paga sa akin. Ang katotohanan iyon ay isang malakas na sangpal sa mukha ni Alam. Napaurong siya. Tila ba nasupalpal? Nawala ang kanyang tapang. Napalitan ng bigla ang realisasyon ng kanyang ginawa noon. Handa akong magbigay sa iyo ng puhunan para makapagsimula ka ulit. Pagpapatuloy ni Sinag,
Iniabot ang kamay bilang tanda ng pakikipag-ayos. Ibigyan kita ng trabaho sa isa sa mga proyekto ko. Kalimutan na natin ang lahat. Ngunit para kay Alab, ang alok na yon ay hindi tulong, kundi isang insulto, isang patunay ng kanyang pagkatalo. Sa halip na tanggapin, iminasiwas niya ang kamay ni Sinag at itinulak ang mesang salanin. Sa isang malakas na kalabob, nabasag ito at kumalat ang mga bubog sa sahig. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sigaw niya ang mga matay na mumula sa galit at luha. Alab, tama na anak ko. Umagulgol si Liwayway. Lumapit para yakapin ang nagwawalang anak, ngunit tinabig lang siya nito. Tiningnan ni Alab ang kanyang ina. Pagkatapos ay sisinad. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, inggit, at pagsisisi. Magsama kayo, sigaw niya. Pagkatapos ay idinugo niyang sisinad. Tandaan mo ito. Hindi ka namin pamilya. Isa ka lang ampon, at ikaw inay. Paling niya kay Liwayway. Ang bawat salita ay may lason, balang araw. Pagsisisihan mong mas pinili mo siya kaysa sa sarili mong anak. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya sila at padabog na umalis. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibing katahimikan sa loob ng malaking bahay. Isang katahimikang binasag lamang ng mahinang paghikbi ni Liwayway at ng tunog ng mga nabasag na piraso ng kanilang pamilya. Ang pagwawala ni Alab sa mansyon ni Sinad ay hindi nagdulot ng kaginhawaan, bagkos ay lalo lamang nitong pinalubog ang kanilang kalagayan. Si Alab ay tuluyan ng nalulong sa alak, habang si Corazon naman ay naiwang isang iisip kung paano sila aahon sa kumunoy ng kahihiyan at kahirapan. Ang inggit na nararamdaman niya ay unting nagiging isang mapanganib na obsession. Hindi siya naniniwala sa suwerte. Para sa kanya lahat ng bagay ay may paliwanag. At ang biglaang pagyaman ni Sinad ay masyadong perpekto. Masyadong malinis. Lahat ng tao ay may itinatagong baho. Ulong niya sa sarili isang umaga habang pinagmamasdan mula sa kanilang bintana ang mansyon sa burol. Kailangan niya lang mahanap ang baho ni Sinad. Iyon ang magiging alas niya. Ang kanyang pagsisiyasat ay nagsimula sa pinakasimpleng para chismis. Nilapitan niya si Aling Nita, ang reyna ng mga chismosa sa baryo na nagkataong may utang sa kanya sa tindahan. Sa kunwaring pakikipagkumustahan, dahan niyang inungkat ang nakaraan. Nako, Aling Nita, naaalala niyo pa ba yung gabing napulot ni Biena ng batang yon? Panungnin niya na may hinig ng pagkaawa. Kawa naman ano. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na magulang. Abay, oo naman. Sagot ni Aling Nita na agad na naengganyo sa usapan. Ang sabi noon, may isang babaeng hindi taga rito ang nakitang paggala, ilang araw bago ang banyong yon. Mukhang nagdadalang tao raw. Pagkatapos ng bagyo, hindi na nakita isang babaeng hindi taga rito. Ang impormasyong yon ay tila isang maliit na buto na itinanim sa isipan ni Corazon. Ang kanyang sunod na pinuntahan ay ang lumang puno ng balete, ang lugar kung saan natagpuan si Sinad. Nagbakas, sakali siyang may naimang marka. Kahit anong bakas, ngunit wala. Ang tanging naroon ay ang tahimik na puno na naging saksi sa lahat. Ngunit habang papalayo na siya, isang ideya
ang pumasok sa kanyang isip. Ang balong, ang kumot, ang sulat. Lahat ng yon ay itinago ni Liwayway. Ngunit paano niya yon makukuha? Isang plano ang nabuo sa kanyang utak. Hinintay niya ang araw na si Liwayway at Sinag ay umalis, papuntang bayan, para mamili. Isang impormasyong nakuha niya mula sa isa sa mga katulong na dati niyang kakilala. Nang masiguro niyang walang tao sa mansyon, dahan siyang pumasok mula sa likod bahay. Ang kanyang pakay, ang lumang baol ni Liwayway, ang tanging bagay na dinala nito mula sa dati nilang bahay. Alam niyang nandoon itinatago ng matanda ang lahat ng mahahalagang gamit nito. Natagpuan niya ito sa ilalim ng kama, sa master's bedroom. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan nito. Sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang maliit na kumot na kumupas na ang kulay at isang maliit na tansong kwintas na may palawit na hugis araw. Ito ang mga bagay na kasama ni Sinag sa bayong. Walang saysayang mga ito sa unang tingin. Ngunit hindi sumuko si Corazon. Ang sunod niyang hakbang ay mas mapangahas. Naglakas-loob siyang pumunta sa munisipyo sa opisina ng Local Civil Registrar. Nagpanggap siyang isang social worker na tumutulong sa mga angpon na hanapin ang kanilang mga magulang. May kaso po kasi kami. 25 taon na ang nakagigs. Pagsisinungaling niya sa matandang clerk, isang sanggol na lalaki, inabando na nung kasagsagan ng malakas na bagyo. Baka po, may record kayo ng kahit anong unregistered births o mga ulat tungkol sa mga nawawalang buntis noong panahong iyon. Habang naghahalongkat ang clerk sa mga maalikabok na logbook, isang pangalan ang umagaw sa pansin ni Corazon sa isang lumang police blotter na nakapatong sa mesa. Isang ulat tungkol sa isang nawawalang dalaga, hindi taga roon, na huling nakita, malapit sa baryo Sinagtala. Ngunit hindi ang ulat ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang pangalan ng nag-ulat, ang kanyang sariling ina. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Corazon. Bakit, Mag? Uulat ang kanyang ina tungkol sa isang nawawalang dalaga. Nagpaalam siya agad. At daling umuwi. Ang kanyang isip ay gulo. Habang naglalakad, isang ala, ang biglang bumalik sa kanya. Isang alang matagal na niyang ibinaon sa limot ng kanyang nakababatang kapatid, si Lira. Ang rebeldeng si Lira na maagang naglayas dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya matapos itong mabuntis ang walang asawa. Siya si Corazon, ang pinakamatindi ang galit noon. Siya ang nagtaboy dito. Huwag ka nang babalisigaw niyan mon. Isa kang kahihiyan. Hindi na muling nagpakita si Lira. Nakarating siya sa kanilang bahay na tuliro. Naghalongkat siya sa lumang baol ng kanilang ina. Naghahanap ng kahit anong bagay na maiwan ni Lira. At doon sa ilalim ng mga lumang bestida, nakita niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga sulat na hindi ipinadala at ilang mga gamit. Kasama na roon ang isang litrato. Isang litrato ni Lira. Masaya habang suot ang isang pamilyar na kwintas. Isang kwintas na may palawit na hugis araw. Pinitiwan ni Corazon ang litrato. Nanginginig ang buong katawan niya. Kinuha niya ang kwintas na ninakaw niya mula sa baol ni Liwayway at itinabi ito sa litrato. Pareho ang babaeng iwan sa sanggol. Ang kanyang kapatid. Ang sanggol sa sinag.
Ang tibok ng puso ni Corazon ay tila isang tambol na sunod. Sunod na pinapalo. Ang batang pulot. Ang bilyonaryo. Ang kinaiinggitan niya. Ang pamangkin niya. Hindi mahay. Ngunit lahat ng piraso ay nagtutugma. Ang kwintas, ang pagkawala ni Lyra sa parehong panahon, ang lahat. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kwintas. Ang katotohanan ito ay dapat sanang magdulot ng pagsisisi ng lungko. Ngunit habang nakatitig siya sa kumikinang napalawit, ibang emosyon ang unting nanaig sa kanyang puso. Hindi pagsisisi, kundi isang malamig at kalkuladong ideya. Isang ideyang napakadilin, ngunit napakatukso. Tumingin siya sa salamin. Isang nangiti ang unting gumuhit. Sa kanyang mga labi, isang ngiting nakakakilabot. Sinagdad David, bulong niya sa kanyang refleksyon. Pamangkin ko, oras na para singilin ka sa lahat ng utang mo sa pamilyang ito. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Corazon sa iisa. Ikinulong niya ang sarili sa kwarto. Ulit na tinititigan ang litrato ni Lyra at ang kwimintas na hugis na araw. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa katotohanang ayaw niyang tanggapin, ngunit siya ring katotohanang nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Sinariwan niya ang lahat sa kanyang isipan. Ang paglayas ni Lyra, ang pag-aalala ng kanilang ina, ang sarili niyang galit at pagtatakwil. Naalala niya ang mga huling salita na binitiwan niya sa kapatid. Huwag ka nang babalik dito. Isa kang kahihiyan sa pamilya. Pangasalitang ngayon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Siya ang nagtulak sa kapatid niya palayo sa isang kapalaran ay hindi niya alam. Sa isang iglap, bumuhos ang pagsisisi. Napahagulgol siya. Ang kapatid niya. Ang iisa niyang kapatid. Maaaring nagdusa ito ng anak ng isa, at sa huling sandali ng desperasyon, iniwan ang sariling anak sa asang may mas mabuting daong aaruga rito. At ang taong iyon, sa mapaglarong tadhana, ay ang biyenan pa niyang siliwayway. Ngunit ang mga luha ng pagsisisi ay mabilis na natuyo. Napalitan ito ng isang mas malamig at mas matinding emosyon. Galit. Galit sa tadhana. Bakit ang anak ng kapatid niyang kahihiyan ang siyang nagtamasan ng lahat ng luho abang siya nananatili at sumunod sa mga alituntunin ay naghihirap? Bakit si Sinag na dapat sana'y simbolo ng kanilang kasalanan ang siyang angat sa pangalan ng mga Suliman at hindi si Alab ang punay na tagapagmana? Hindi ito tama. Hindi ito makatarungan. Ang dating pagkainggit niya kay Sinag ay nag-leraltat. Naging isang personal na sama ng loob. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-aari. Tugo. Pamilya. Si Sinag ay isang leon sa dugo. Pamangkin niya. At bilang pinakamatandang del leon na natitira, pakiramdam niya ay may karapatan siya sa lahat ng mayroon ng bata. Sa paggising niya kinaumagahan, wala na ang bakas ng luhang Corazon. Ang humarap sa salamin ay isang babaeng may matigas na panga at may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang pagsisisi, wala na ang konsensya. Ang tanging natira ay ang plano. Ang sikretong ito ay hindi isang pabigat. Ito ang kanyang sandara. Ang pinakamalakas na baraha na hawak niya laban sa buong mundo.
Kinuha niya ang cellphone, isang lumang modelo na halos bumigay na. Naghahanap siya sa internet ng numero ng opisina ni Sinagdated sa lungsod, Hiraya. Sa tulong ng kaunting pananaliksik, nakuha niya ang numero ng personal assistant nito. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit matatag ang kanyang boses nang siya'y tumawag. Good morning, Office of Mr. Sinagdated. Sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. Nais kong makausap si Sir David Personoto. Sabi ni Corazon, sinubukang gawing importante ang kanyang tono. I'm sorry, but Mr. David's schedule is full. Pwede niyo po bang iwan ang inyong pangalan at ang pakay ninyo? Sabihin mo sa kanya. Madiin na sabi ni Corazon. Ang pangalan ko ay Corazon de Leon. At ang pakay ko ay tungkol sa tunay niyang ina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Corazon na nakuha niya ang kanilang atensyon. One moment, ma'am. Makalipas ang ilang minuto ng paghihintay na tila isang oras, isang bagong boses ang nagsalita. Mas may otoridad. This is Mr. David's executive assistant. Ano po ang kailangan ninyo, Mrs. De Leon? Hindi saw ang pakay ko. Kay Sinad. Matigas niyang sagot. Sabihin mo sa kanya, may hawak akong impormasyon na ika nga nila life and date para sa kanya at sa pamilya niya. Kung gusto niyang malaman, kailangan niya akong harapin. Ako lang. Walang abogado. Walang ibang kasama. Naramdaman ni Corazon ang pag-aatubili sa kabilang linya, ngulit alam niyang tinamaan niya ang isang ugat na sensitibo. Ang pagkatao ni Sinad, ang kanyang pinagmulan. Ang tanging kahinaan ng isang taong nasa kanya, na ang lahat. Maghihintay ako ng tawag niya. Alam ninyo kung saan ako matatagpuan. Sabi niya bago, tuluyang isara ang tawag. Pagkababa ng telepono, napasandal si Corazon sa dingding. Habol ang kanyang hininga na gawan niya. Ang unang hakbang ay naisakatuparan na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Corazon na asawa ni Alab o ang manugang ni Liwayway. Isa na siyang malalaro sa isang mapanganib na laro at hawak niya ang alas. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga lagay. Sinagdilid pamangkin ko. Pulong niya sa hangin, tila isang panunumpa. Oras na para singilin ka sa lahat ng utang mo sa pamilyang ito at sisiguraduhin kung magbabayad ka ng may interes. Hindi nagtagalang paghihintay ni Corazon. Kinahapunan, isang itim na ban na may tinted na salanin ng huminto sa tapat ng kanilang silang bahay. Pumaba ang isang lalaking naka-suit at magalang na kumatok sa kanilang pinto. Pinapasundo po kayo ni Mr. D. Reed. Sabi nito. Walang emosyon. Sa buong biyahe papuntang lungsod, Hiraya, hindi nagsalita si Corazon. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang bag, kung saan nakatago ang kwintas at ang litrato ni Lila. Ang kanyang kabahay napapalitan ng isang kakaibang pananabik. Ito na ang araw ng kanyang pagtutuos. Dinala siya sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin na tila ba umabot na sa mga ulap. Ang opisina ni Sinag. Malawak ito. Minimalis ang disenyo at ang isang buong dingding ay salamin. Tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Sinad. Nakatalikod at nakatingin sa tanawin. Iwan mo na kami.
Mahinahon, ngunit may awtoridad na utos ni Sinag sa kanyang assistant. Nang marinig niyang sumara ang pinto, dahan itong humarap. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalin. Sinusuri si Corazon mula ulo hanggang paa. Wala na ang Sinad na mapagkumbaba na kanyang nakita sa baryo. Ang kaharap niya ngayon ay ang bilyonaryong sanay makipaglaban sa mundo ng negosyo. Ano ang kailangan mo, Tia Corazon? Diretsahan niyang tanong. Ang paggamit sa salitang Tia ay may bayad ng sarkasmo. Hindi natin si Corazon. Lumapit siya sa malaking mesa, nagawa sa mahogani at walang paalam na naupo. Maingat niyang inilabas mula sa kanyang bag ang litrato at ang kwintas. Inilapag niya ito sa mesa. Iginulak papunta kay Sinad. Hindi ako ang tiya mo, malamig niyang sabi. Pero siya, sabay turo sa litrato. Siya tunay mong tiya at ang nanay mo ay kapatid ko. Tiningnan ni Sinad ang mga bagay sa mesa. Kinuha niya ang kwintas. Pamilyar ito. Ito ang kwintas na idinago ni Liwayway ang tanging ala ng kanyang pinagmulan. Sunod niyang tiningnan ang litrato. Isang dalagang nakangiti, suot ang parehong kwintas. May hawig ito kay Corazon, ngunit mas malambot ang ekspresyon, mas may buhay ang mga mata. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinad. Ang tanong na 23 taon niyang itinago sa kanyang puso ay malapit ng masagot. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalan niya ay Lyra. Pagkukwento ni Corazon, tila ba nagbabasa ng isang ulat. Kapatid ko. Naglaya siya matapos siyang mabuntis. Napadpad siya sa bayo natin at doon kanya isinilang. Sa takot at kahihiyan, iniwan kanya sa puno ng balete, umaasang may kukuha sa iyo. At ang biyanan ko naman, sa sobrang bait, ay pinulot ka. Ang bawat salita ay tumama kay Sinad na parang suntok sa sikmura. Ang kanyang ina, ang kanyang tunay na ina nahanap na. Ngunit ang paraan ng pagkakahanap dito ay puno ng pait. Nasaan? Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Patay na. Mabilis na sagot ni Corazon. Ilang taon matapos kanyang iwan, namatay siya sa sakit sa isang probinsya sa Mindanao. Wala, isa. Napaupo si Sinad. Ang balita ay tila isang malaking alon na humampas at iwan sa kanya na hirap huminga. Ang ina na pinangarap niyang makilala ay wala na. Ang tanging natiya ay ang babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng may malamig na tingin. Walang bakas ng pakikiramay. Kaya ito tayo ngayon. Sinad, o dapat ko bang sagbihing pamangkin? Pagpapatuloy ni Corazon, at dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Isipin mo na lang ikaw ang dakilang sinagda, David, isang inspirasyon sa lahat. Paano kung malaman ng publiko na ang ina mo pala ay isang babaeng nagtanan, isang kahihiyan? Ano kaya ang magiging itsura ng mga headlines sa sadyaryo? Ang bilyonaryo, anak ng isang gala. Maganda, hindi ba? Ano kaya ang mangyayari sa presyo ng mga shares ang kumpanya mo? Dito, naunawaan ni Sinagang lahat. Hindi ito isang pagbabahagi ng impormasyon. Ito ay isang banta. Ito ay blackmail. Ano ang gusto mo?
Mariin niyang tanong. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay napalitan ng namumuong galit. Ngumiti si Corazon, isang ngiting tagumpay. Simple lang. Ilang iisang kamag. Anak mo na natitira sa panig ng iyong ina. Nararapat lang na makuha ko ang para sa amin. Ang para sa pamilyang De Leon na iyong tinalikuran. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang dokumento na inihanda na pala niya isang deed of assignment. Kalahati, sabi niya, kalahati ng lahat ng aali mo, ilipat mo sa pangalan ko. Kapag ginawa mo yan, ang sikreto mo ay mananatiling sikreto. Mananatili kang sisinig David, ang perpektong modelo ng tagumpay. Pero kapag tumanggi ka, inayaan niyang nakabiti ng banta sa hangin. Tinitigan ni Sinag si Corazon. Sa mga mata nito, wala siya nang nakitang pamilya. Wala siyang nakitang dugo. Ang tanging nakita niya ay isang malalim at madilim na balon ng kasakiman. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lamang asawa ng kanyang kuyahan. Ito ang tiyahin niya, ang kapatid ng kanyang ina, at handa itong sirain siya para sa pera. Ang mundo ni Sinad ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Una, nang malaman niyang wala na ang kanyang ina. Pangalawa, nang mapagtanto niya na ang kamag, anak na kanyang natagpuan, ay masahol pa sa isang kaaway. Inibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon. Sabi ni Corazon, tumatayo na. Inilapag niya ang dokumento sa mesa. Pirmahan mo yan at tatahimik ako habang buhay. Huwag kang magkakamali ng desisyon. Pamangkin. Tinalikuran na siya ni Corazon, naglakad palabas ng opisina. Iniwan si Sinag na mag-isa. Napapalibutan ng kanyang yaman. Ngunit pakiramdam niya ni, mas mahirap pa siya kaysa noong araw na umalis siya sa baro sinagtala. Ang 24 na oras na palugit ni Corazon ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Sinag. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ulit niyang tinititigan ang litrato ng kanyang ina at ang kasunduang aalis sa kalahati ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit hindi ang pera ang iniisip niya. Ang nasa isip niya ay si Liwayway. Paano niya sasabihin sa inang aruga sa kanya na ang sikreto ng kanyang pagkatao ay gagamitin para sirain sila? Paano niya hahayaang pangalan ng kanyang tunay na ina kahit patay na ito ay yurakan sa putik ng tsismis? Sa uli, isang desisyon ang kanyang binuo. Hindi siya magpapasindak. Hindi siya magpapatakot. Aharapin niya ang katotohanan. Sa sarili niyang paraan, kinaumagahan. Tuloy ang nakatakdang pasinaya para sa Liwayway Suiman Community Health Center, ang sentrong pangkalusugan na ipinangalan niya sa kanyang ina. Dumating ang lahat ng taga Mario. Naroon din ang ilang mga reporter na inimbitahan ni Sinag Ciudad. Para sa lahat, ito ay isang araw ng pagdiriwang. Para kay Sinag, ito ang araw ng laban. Sa isang sulok, nakatayo sina Corazon at Alab. Si Corazon ay may ngiti sa kanyang mga labi. Kampante, napanalo na siya. Ang hindi niya pagtawag ay nangangahulugang pumayag na ito sa kanyang gusto. Si Alab naman ay walang inig. Sunuran lang sa asawa. Hindi alam ang tunay na plano nito. Nagsimula ang programa. Tinawag si Sinag sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang lahat ay pumalakpak. Naghihintay na marinig ang mga plano niya para sa kanilang baryo. Ngunit nang humarap si Sinag sa mikropono, hindi tagumpay ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na emosyon. Tumingin siya ng diretso
kay Liwayway na nakaupo sa unang hilera, puno ng pagmamalaki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umaling awar. Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang success story, isang batang mahirap na sinuwerte. Ngunit ngayong araw, nais ko pong ibahagi sa inyo ang buong katotohanan. Hindi po ako isang fairy tale. Ako po ay isang batang inabandona. Isang sanggol na natagpuan sa gitna ng bagyo. Walang pangalan, walang pamilya. Ako po ay isang pulot. Gaya ng tawag sa akin ng marami noon. Natigilan ng mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula. Mula sa kanyang kinatatayuan laki ang mga mata ni Corazon. Hindi ito ang inaasahan niya. Anong ginagawa ni Sinag? Ngunit ang babaeng nagbigay sa akin ng pangalan ng tahanan at ng walang katumbas na pagmamahal ay narito ngayon. Pagpapatuloy ni Sinag, itinuro si Liwayway. Ang babaeng nagtahi ng iisa kong unifor. Nagtrabaho mula umaga hanggang gabi para lang may makain ako at hindi ako iniwan kahit kailan. Siya po ang aking ina. Si Liwayway Suliman. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan para kay Liwayway na napaluhan na sa sobrang emosyon. Tama, kailan lang. Sabi ni Sinag at ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Nalaman ko po ang tungkol sa aking tunay na ina. Ang pangalan niya ay Lira de Leon. Namayapan na po siya at oo. Iniwan niya ako, hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil sa hirap at desperasyon ng kanyang kalagayan. Para sa akin, hindi siya isang kahihiyan. Isa siyang babaeng lumaban sa abot ng kanyang makakaya. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Corazon. Puno ng galit dahil sa pagkasira ng kanyang plano, sumigaw siya mula sa gitna ng mga tao. Sinungaling. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ikinakahiya mo siya. Sabihin mo sa kanila kung sino ang ina mo, isang kahihiyan, isang babaeng nagtanan. Sigaw niya habang hinihila si Alab para sumama sa kanya papalapit sa entablado. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Si Alab na ngayon lang nalaman ng lahat ay natulala. Ang kapatid ni Corazon, ang ina ni Sinag. Ang kanyang isip ay hindi makapaniwala. Kalmadong tiningnan ni Sinag si Corazon. Hindi ko po siya ikinakahiya, Corazon. Sabi niya sa mikropono para marinig ng lahat. Sa katunayan, ikaw ang dapat mahiya dahil ang kapatid ng iyong ina ay ginamit mo para i-blackmail ako. Hiningi mo ang kalahati ng aking yaman kapalit ng iyong pananahimik. Isang makas na ang umalingaw sa mga tao. Lahat ng paghahanga nila kay Corazon bilang asawa ni Alab ay biglang napalitan ng pandili si Alab na nakatayo sa tabi ni Corazon ay napatingin sa asawa na may gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ngayon niya naintindihan ang lahat. Ang mga sikretong lakad, ang biglang pagbabago ng ugali. Ang kanyang asawa ay isang halimaw. At para sa tanong kung sino ang aking pamilya pagtatapos ni Sinag, ang kanyang boses ay muling lumakas at napuno ng damdamin habang bumababa siya ng entablado at lumalapit kay Liwayway. Maaaring hindi ko kadugo ang babaeng ito, ngunit siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Siya ang aking ina at iyan ang katotohanang hindi mababago ng kahit sino man. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Mas malakas, mas taos puso.
Ang kanilang respeto kay Sinag at Liwayway ay lalong tumaas sa gitna ng kahihiyan at ingay. Si Alab ay napatingin sa kanyang ina na ngayon ay yakap ni Sinag. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal sa mga mata nito. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang asawa na puno ng galit at tasakiman. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pinagsisisihan. Habang ang lahat ay nakatuon, kina Sinag at Liwayway. Walang nakapansin kay Alab. Dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay at sa harap ng lahat, lumuhod siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay basa ng luha ng kahihiyan at pagsisisi. Ang iskandalong naganap sa pasinayan ng health center ang naging usapan sa buong baryo, sinagtala sa loob ng maraming linggo. Si Corazon na hindi na makaharap sa kahihiyan ay nilamon ng sarili niyang galit. Ngunit ang pinakamatinding dagok para sa kanya ay hindi ang panghuhusga ng mga tao, kundi ang reaksyon ni Alab. Uwi nila sa kanilang bahay sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Corazon ang isang Alab na hindi mahina, at sunuran, nakita niya ang isang lalaking wasa. Ngunit sa wakas, ay nagising sa katotohanan. "Umalis ka," sabi ni Aab. Ang boses ay mahina, ngunit kuno ng pinalidad. Hindi siya nakatingin kay Corazon. Nakatitig lang siya sa kawalan. "Alab, ginawa ko lang yun para sa atin." Pagdadahilan ni Corazon. "Para sa'yo," pagtatama ni Alab. "Ginawa mo yan para sa sarili mo. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ako." Umarap siya. At sa mga mata niya, nakita ni Corazon ang pinaghalong sakit at padidi ko kayang mamuhay kasama ang isang demonyo. Umalis ka sa bahay na ito. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Corazon na gamitin ang kanyang impluensya, ngunit wala na itong iterito. Nang gabing iyon, dala ang iilang gamit ni Lisan ni Corazon ang baryo, sinagtala at hindi na muling nagpakita. Naiwan si Alab na isa sa bahay na minsan niyang ipinaglaban at ipinagkait sa sarili niyang ina. Ngunit ngayon, ang bahay ay hindi na isang simbolo ng tagumpay. Isa na itong malaki at malamig na kulungan, puno ng mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Araw binabagabag siya ng mga ala ang pagtataboy niya sa kanyang ina. Ang kanyang pananahimik habang ito'y nilalait. Ang kanyang inggit kay Sinag. Ang bawat sulok ng bahay ay may paalala ng kanyang mga kasalanan. Hindi na siya umiinom. Ang alak ay hindi na makapagpamanhid sa sakit. Sa halip, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pananahimik. Minsan, pumupunta siya sa tapat ng mansyon sa burol. Hindi siya lumalapit. Nanonood lang mula sa malayo. Nakikita niya ang kanyang ina ng masayang aalala ng mga halaman. Nakikita niya si Sinag na inaalalayan ito. Ang bawat tagpuon ng kanilang kaligayahan ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang paalala ng pamilyang winasak niya. Isang araw, hindi na niya nakayanan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit alam niyang hindi siya karapat, dapat dito, naglakad siya hindi papunta sa mansyon, kundi sa lumang kubo kung saan minsang nanirahan ang kanyang ina. Doon siya umupo sa may pintuan, sa parehong lugar,
kung saan lumungod ang kanyang ina noon para magmakaawa. Umupo siya roon ng maraming oras na kayuko. Hinahaya ang init ng araw at ang lamig ng gabi ang maging kanyang parusa. Kinabukasan, may nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. Nang angat siya ng tingin, nakita niya si Sinad. Walang nagsalita sa kanila. Ininom ni Alam ang tubig. Nasa mansyon si inay. Hinihintay ka niya. Sabi lang ni Sinad, bago ito, tumalikod at umalis. Naiwan si Alab na nanginginig. Ang imbitan na yon ay mas mahirap harapin kaysa sa isang sigaw o isang sumpa. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Nanginginig ang mga tuhod niya habang dinatak ang daan paakyat sa mansyon. Ang bawat hakbang ay isang milya. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka ng sa wakas ay marating niya ang pinto. Naatnan niya itong nakabukas. Sa loob sa sala, nakaupo si Liwayway. Aanday. Dahan siyang lumapit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang nasa harapan na siya ng ina, ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa hig na marumol. Tulad ng ginawa niya noong araw ng pasinaya. Ngunit ngayon, wala ng mga matang nakatingin silang dalawa lang. Inay, nagsimula siya, ngunit ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi. Hindi niya masabi ang mga salita. Sa halip, yumuko siya at hinagka ng mga paa ng kanyang ina. Hinahaya ang kanyang mga luha ang magsalita para sa kanya. Luha ng pagsisisi, luha ng sakit, luha ng isang anak na naligaw at nayol ay naghahanap ng daan pauwi. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang buhok. Isang kamay na magaspang na sa pagod at panahon, ngunit puno pa rin ng kalinya ang parehong kamay na alaga sa kanya mula pagkabata. Umiiyak din si Liwayway. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pait. Ito ay luha ng isang inang nakikita ang pagbabalik ng kanyang nawawalang anak. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, na tanging mga hikbi lang ang maririnig. Nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pagmamahal na hindi kailan man nagbago. Tumayo ka, anak. Ang dalawang salitang yon ay naglalaman ng lahat. Hindi ito paglimot sa nakaraan. Hindi rin ito pagbabaliwala sa sakit. Ito ay isang imbitasyon para magsimulang muli. Ito ay kapatawaran. Dahan-dahang angat ng tingin si Alab. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Sa mga mata ng kanyang ina, wala siyang nakitang panghuhusga. Ang nakita niya ay ang parehong pagmamahal na matagal na niyang ipinagkais sa sarili. Sa sandaling iyon, alam niyang nakauwi na siya. Lumipas ang ilang taon. Ang baryo, Sinagtala, ay hindi na ang dating tahimik at nakalimutang lugar. Ang bagong paaralan ay puno ng mga batang nangangarap at ang Health Center na ipinangalan kay Liwayway ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa lahat. Ang dating maalikabok na daan ay sementado na at ang buong komunidad ay umuunlad. Salamat sa mga proyektong pinasimulan ni Sinad. Sa mansyon sa Burol, namuhay si Liwayway ng payapa. Ang mga huling taon ng kanyang buhay ay napuno ng kaligayahan na matagal na ipinagkait sa kanya. Bawat umaga,
Digising siya sa amoy ng mga bulaklak sa kanyang hardin at sa mga ngiti ng dalawang lalaking itinuturing niyang anak. Si Sinad. Sa kabila, ang pagiging abala sa kanyang kumpanya sa syudad ay palaging umuuwi tuwing katapusan ng linggo. Ngunit hindi na lamang ito tungkol sa pagbabayad ng utang na loob. Umuuwi siya dahil doon ang kanyang tahanan. Doon niya nararamdaman ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera bilang pagbibigay, pugay sa inang hindi niya nakilala. Nagtayo siya ng isang foundation sa pangalan nito, ang Lira de Leon Foundation, na tumutulong sa mga single mothers at mga batang inabandona. Ang trahedya ng kanyang nakaraan ay ginawa niyang inspirasyon para tulungan ang iba. Si Alab naman ay dumaan sa isang mahabang proseso ng pagbabago. Hindi niya tinanggap ang alok ni Sinad na magtrabaho sa kumpanya nito. Sa halip, pinili niyang magsimula mula sa ibaba. Ipinagbili niya ang bahay na naging sanhi ng kanilang hidwaan at ginamit ang pera para bumili ng isang maliit na lupang sakahan. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw sa pagbubungkal ng lupa, unti niyang hinugasan ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay, na dating malinis, ay naging magaspang. Ngunit ang kanyang puso, na dating magulo, ay naging payapa. Isang hapon, habang nagkakape si Liwayway at Sinad sa biranda, isang pickup truck na puno ng sariwang gulay ang huminto sa kanilang tapat. Pumaba si Alab. Ang mukha ay sunog sa araw, ngunit ang mga mata ay may kislap na ngayon malinis na. Inayay. Sinad. Pati niya habang ibinababa ang isang basket ng mga bagong pitas na kamatis at talong. Para sa inyo. Salamat, kuya. Sagot ni Sinad na tumulong sa pagbubuhat. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na mahaba o puno ng drama. Kadalasan ay mga simpleng kumustahan lang. Ngunit sa mga maiikling palitan na yon, naroon ang isang bagong uri ng ugnayan. Isang ugnayan na nabuo hindi mula sa dugo, kundi mula sa pinagdaan ng sakit, pagpapatawad, at respeto. May distansya pa rin, isang paalala ng subat na hindi maaaring tuluyang maghilom. Ngunit wala na ang pait, wala na ang galit. Kumain ka na muna dito, Alab. Layan ni Liwayway. Wag na po, inay. Marami pa pong gagawin sa bukid. Daan na lang po ulit, ako bukas. Sabi ni Alab na may ngiti. Pinanood ni Sinad ang papalayong truck ni Alab. Masaya na siya, inay. Pulong niya. Lahat tayo, anak. Lahat tayo ay masaya na. Sagot ni Liwayway habang marang tinatapik ang kamay ni Sinad. Nang sumunod na umaga bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Sinad ang kanyang ina. Inay, samahan niyo po ako. Inakay niya ito papunta sa pinakamataas na bahagi ng kanilang hadin kung saan tanaw ang buong baryo, Sinagtala at ang mga bundok sa silangan. Dala ni Alab na maagang dumating ang 3 silyang yari sa yantok. Tahimik silang umupo. Si Waway, sa gitna at 2 lalaki, sa kanyang magkabilang panig. Magkakasama pinanood nila ang dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang kadiliman ng gabi ay unting napapawi ng mga kulay kahel, rosas at ginto. Ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Nagbibigay ng init at pag-asa. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Sinag sa kanyang kanan at ang kamay ni Alab sa kanyang kaliwa. Pinisil niya ito ng mahigpit. Napatingin sa kanya ang dalawa. Isang ngiti ng sukdulang kaligayahan
at kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mukha. Wala na siyang kailangang sabihin. Ang sandaling iyon ay sapat na. Ito na ang bagong liwayway. Inay, sabi ni Sinag. Inuulit ang mga salitang minsan niyang sinabi sa gitna ng unos. Ngunit ngayon ay may bago at mas malalim na kahulugan. Tumango si Liwayway habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng pasasalamat. Ang kanyang buhay na nagsimula sa isang madilim na gabi ng pag-ulan ay nagtatapos sa isang napakagandang pagsikat ng araw sa piling ng pamilyang kanyang binuo sa pamamagitan ng pagmamahal na walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Sinag at Alab. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang magtiis, magsakripisyo, at higit sa lahat magpatawad. Ipinakita nito na gaano man kadilim ang gabi ng ating mga pagsubok. Laging may sisikat na bagong umaga, isang bagong liwayway na puno ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng mga istorya ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. Click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.